Oh, Enrico, bakit may pasa ka na naman sa muka? Hindi pa nga magaling yung pasa mo sa isa mong mata eh. Dinagdagan mo na kaagad ng isa. Paano ba naman kasi tay? Ang lakas mga asam ng mga tambay doon sa tindahan ni Aling Celia. Porket binasted lang ako ni Paula. Pero niyo sabi sa akin wala raw direksyon ng buhay ko kaya walang babae magkakagusto sa akin. Akala mo naman may direksyon ng buhay nila. Tambay din naman sila kagaya ko. Bakit ba naman kasi kay aga-aga nasa labas ka? Bakit hindi mo tulungan sa mga gawain dito sa bahay ang kapatid mo? Kaya na po ni Stella yung mga yun tay. Mamayang hapon po, ako na lang po magdidilig ng mga gulay. Sandali. Halika nga rito. Lasing ka ba? Bakit amoy alak ka, ha? Napatagay lang po ng konti tay. Pero hindi po ako lasing. Napailing si Isidro habang si Enrico naman ay napakamot sa likod ng ulo at hindi makatingin sa kanyang ama. Hindi ba ang sabi ko sa'yo ay tigilan mo na ang pag-iinom? Bukod sa palagi kang napapaaway ay hindi yan makakabuti sa atay mo. Sa katingin mo ba, proud ang nanay mo sa ginagawa mo, ha Enrico? 26 ka pa lang pero tignan mo ang ginagawa mo sa buhay mo. Tay, konti nga lang naman ang ininom ko 3 shot lang naman yun Saka, matagal na pong wala rito si nanay. Hindi ko maririnig kung proud ba siya sa akin o hindi. Sige na, masyado kang gumagaling magpalusot. Maligo ka para may masbasan ka sa pagkalasing mo. At tigil-tigilan mo na ang pakikipagbasag ulo ha. Nakakahiya na kay Kapitan. Halos kada linggo nasa barangay tayo kasi napapaaway ka palagi. Nilagpasan ni Enrico si Isidro at tuluyang pumasok sa bahay nila na yari sa sawali at ang bubong ay yari naman sa yero. Sa likod ay naroon ang banyo. Nagtungo siya roon at naligo. Totoo lahat ng sinabi ng tatay ni Enrico. 3 taon na ang nakararaan nang umalis ang nanay nila upang sumama sa ibang lalaki na taga-syudad. Sobrang malapit si Enrico sa kanyang ina kaya labis niyang dinamdam ang pag-alis nito. Doon na siya natutong uminom ng alak upang kahit paano ay makalimutan ang kalungkutan ng pagiging anak na iniwan ng kanyang nanay. Dahil sa impluensya ng alak at barkada ay naging basagulero si Enrico. Sa tuwing nakakainom siya, pakiramdam niya ay lumalakas siya. Tumatapang siya. Wala siyang kinatatakutan. Gusto niya palaging nakikipag-away, kaya marami sa maliit na bayan na yon ang kilala siya bilang isang basagulero. Marami ang nagsasabi na kung gaano kabait ang tatay ni Enrico ay siyang pagiging masama niya. Kilala sa lugar nila bilang isang manunugis ng aswang ang ama ni Enrico. Hindi lamang sa lugar nila, kundi maging sa mga bayan at barangay na malapit sa kanila. Namana ng tatay niya ang pagiging manunugis nito sa lolo niya. Bata pa lamang daw ang kanyang ama ay hinahasa na ito upang maging isang manunugis. Isang araw, habang kumakain sina Enrico ng tanghalian, ay bumisita sa bahay nila ang kapitan ng kanilang lugar. Nais nitong makausap si Isidro. Oh, kayo ho pala, Kapitan. Sumabay na ho kayo sa amin ng mga anak ko sa pagkain. Hindi na. Kakatapos ko lang naman mananghalian. Ay, ano ho bang sasabihin nyo? Sabihin nyo na po habang kumakain kami. Sige. Kailangan ko rin kasing bumalik agad sa bahay at may gagawin pa ako. Tungkol ito sa insidente ng aswang na nangyari sa kabilang barangay. Sa narinig ni Enrico ay nakuha nun ang atensyon niya. Kaya habang kumakain siya, ay alerto ang tenga niya sa pakikinig sa pinag-uusapan ng tatay niya at ni Kapitan. Hindi ko alam kung nakarating na ba sa inyo, pero may isang dalagang dinukot sa kabilang barangay. Ayon sa mga saksi, aswang daw ang dumukot sa dalaga. Sigurado po ba silang aswang? Sigurado sila, Isidro. May hinala ang marami na ang grupo ni na Brando ang dumukot sa dalaga. Paanong si Brando, Kapitan? Matagal na po kami nagharap ni Brando at hindi sila nanalo sa akin. Nangako na siya sa akin na hindi na sila manggugulo pa sa lugar natin.
Kaya sa ibang lugar na sila nang gugulo, Isidro. Dediretsuhin na kita. Alam mong ikaw lang ang pwede naming asahan pagdating sa ganitong bagay. Nakikiusap ang mga taga-kabilang barangay na tulungan mo sila sa naging problema natin dati. Hindi pwedeng makalimutan ni Enrico ang tinukoy na problema dati ni Kapitan ng kanilang barangay. Nung binatilyo pa lamang si Enrico, ay nanggulo ang isang grupo ng mga aswang na pinamumunuan ng isang lalaki na ang pangalan ay Brando. Karaniwang biktima ng mga yon ay kababaihan. Ang totoo, hindi alam ni Enrico kung ano ang ginagawa ni Brando sa mga babae. Ngunit may hinala ang marami na ginagawang palahian ni Brando ang mga babaeng dinudukot upang mas dumami pa ang lahi ng mga aswang. Ngunit dahil sa kakayahan at tapang ng tatay ni Enrico, nagawa nitong talunin si Brando. May pagkakataon na sanang patayin ni Isidro noon si Brando, ngunit nakiusap si Brando na titigil na ito sa pagkuha ng mga babae sa lugar ni Enrico. Maninirahan na lamang daw ito sa bundok, kasama ang mga natitira nitong alagad. Sadyang maawain si Isidro, kaya nakipagkasundo ito kay Brando kapalit ng pagpapalaya nila sa ibang babaeng dinukot. Tumupad naman si Brando sa kasunduan, kaya simula noon ay wala na silang nabalitaang pag-atake o muling pandudukot ng mga kababaihan ng grupo ni Brando. Nakiusap si Kapitan kay Isidro na baka maaari nitong kausapin si Brando na ibalik ang dinukot nitong babae. Ayon kay Kapitan, hindi kailangan na muling magkaroon ng madugong labanan at baka madala pa si Brando sa pakikipag-usap. Baka raw matakot si Brando kay Isidro kapag ito ang kumausap sa pinuno ng mga aswang na nakatira sa kabundukan. Ipinakita na rin ni Kapitan ang litrato ng babae upang alam nila ang itsura ng babaeng kailangan nilang hanapin. Pumayag naman si Isidro. Hindi na nagtaka si Enrico dahil alam niya kung gaano kabukas ang puso ng ama sa pagtulong. Tay, sigurado ka ba talaga na pupuntahan mo si Brando sa kuta nila sa bundok? Oo. Baka kung ano pang gawin nila sa dinukot nilang dalaga. Hindi ako pwedeng tumanggi kay Kapitan. Malaki ang tulong na naibibigay niya sa atin sa tuwing kinakapos tayo. Pero tay, hindi po ba mapanganib yung kung mag-isa lang kayong pupunta ron? Mapanganib nga kung wala akong dalang armas at proteksyon. Isa pa, alam ni Brando ang kakayahan ko. Hindi siya uubra sa akin. Ang bala ko rin, bukas ng umaga ako magpupunta sa kuta nila para hindi sila ganun kalakas. Alam mo tay, mas maganda kung isama niyo ako para meron kang backup kung sakali mang may hindi magandang mangyari. Nag-aalala po kasi ako sa inyo eh. Walang problema. Sa totoo lang, gusto kong ituloy mo ang pagsasanay mo para maging isang manunugis. Kaya lamang, simula nang matuto kang uminom ng alak, ay nawala ka na sa focus. Noon ay sinabi ni Isidro kay Enrico na nais nitong manahin niya ang pagiging manunugis nito. Wala na raw kasing ibang pwedeng sumalo ng bagay na yon, kundi tanging si Enrico lamang. Siya ang nag-iisang anak na lalaki ni Isidro at ayaw din nilang ilagay sa ganoong kabigat na responsibilidad ang kapatid ni Enrico na si Estela. Interesado noon si Enrico sa pagsasanay na ginagawa nila ng tatay niya. Ngunit nang umalis ang kanyang ina at nakilala niya ang alak, ay nawala na roon ang kanyang atensyon hanggang sa tuluyan ng sumuko ang tatay niya na babalik pa siya sa pagsasanay upang maging susunod na manunugis sa kanilang pamilya. Kinabukasan ng umaga, naghanda na sina Enrico at Isidro sa gagawin nilang pagpunta sa kuta ni Brando sa bundok. Dinala nila ang mga kailangan nila. Bukod sa mga armas, ay nagdala rin sila ng pagkain sapagkat alam nila na magiging mahaba ang kanilang paglalakbay. Alas 5 ng umaga ay nasa paanan na sila ng bundok at sinimulan na nila ang pag-akyat. Walang kaalam-alam ang tatay ni Enrico na nagbaon siya ng isang bote ng alak.
Pampalakas niya kasi ng loob ang alak at sa tingin niya ay kailangan niya ng lakas ng loob sa pagpunta nila sa kuta ng mga aswang. Ayon kay Isidro ay isang beses na itong nakapunta sa kuta ni Brando nung nakipag-usap ito ng maayos para sa pangako nito na hindi na ito manggugulo sa kanilang lugar. Tay, sigurado ka ba na alam mo pa ang daan? Oo naman. Kahit matagal na akong nakapunta sa kuta ng mga aswang, ay natatandaan ko pa rin ang daan. Grabe pala ang memorya niyo, Tay, no? Ang talas pa rin. Ako kasi, medyo makakalimutin na eh. Tigilan mo kasi ang pag-inom ng alak. Nakakaapekto yun sa utak mo. Ay naman, Tay, nananahimik ang alak, dinadamay niyo sa usapan natin. Maiba ako, Tay. Mga ilang oras pa po ba tayo makakarating dong kina Brando? Siguro, 2 oras lang. Kaya tamang-tama ang alis natin. Malaki ang tiwala ni Enrico sa tatay niya. Sinadya niyang mauna ito sa kanya ng ilang dipa upang hindi nito makita ang manakanakang pag-inom niya ng alak. Nung una ay kampante pa si Enrico, ngunit ng 3 oras na silang naglalakad at parang paikot-ikot lang sila, ay doon na medyo kinabahan si Enrico. Habang ang tatay Isidro niya naman ay tuloy lamang sa paglalakad. Hanggang sa hindi na nakatiis si Enrico, kaya't nagsalita na siya. Tay, sandali! Naliligaw na po ba tayo? Huminto muna si Isidro at luminga sa paligid. Mukhang gano'n na nga. Pero sa pagkakatanda ko, ay tama ang dinadaanan natin. Hindi ko lang sigurado kung lumipat na ba ng kuta si Brando. Ano na po ang gagawin natin ngayon, Tay? Baka abutin tayo ng gabi dito sa bundok. Di ba? Mas malakas sa mga aswang kapag gabi. Baka may umatake sa atin na aswang, Tay. Huwag kang mag-isip ng hindi maganda. Halika, ang mabuti pa, kumain muna tayo para pagkatapos ay dire-diretso na ang paglalakad natin. Sumilong muna ang mag-ama sa isang mayabong na puno. Habang kumakain sila ng baon nilang pagkain, ay panay ang linga ni Enrico sa paligid. Yun ang unang beses na nakarating siya sa bundok na yon. Matapos nilang kumain, ay muli silang naglakad. Narating na nila ang parte ng bundok kung saan patag na ang lupa. Bahagyang nabuhayan ng loob si Enrico nang sabihin ni Isidro na natatandaan na nito ang lugar na yon. Malapit na raw sila sa kuta ni Brando. Tuloy lang sina Enrico sa paglalakad hanggang sa mapunta naman sila sa mas magubat na bahagi. Medyo madilim sa parting yon dahil hindi tumatagos ang sinag ng araw dahil sa sobrang dami ng puno sa paligid. Hindi na namalaya na mag-ama ang pagsapit ng gabi. Naglalakad pa rin sila at hindi nila alam kung nasaan bahagi na sila ng bundok. Kanina, bumaba sila sa isang matarik na bangin at pagkatapos ay puro kapatagan na ang kanilang nakita. Hindi na nila alam kung paano sila makakabalik sa kanilang pinanggalingan. Tay, pwede bang magpahinga na muna tayo? Pagod na ako eh. Ang sakit na ng mga paa ko. Inabot na tayo ng gabi. Ito ang ayoko mangyari. Dahil baka may mga aswang na naglipaan na rito. Lalo na't hindi natin alam kung nasa paligid lang ba ang kuta ni Brando. Tatay, baka pwedeng bukas na ng umaga na lang natin hanapin ang kuta na yon. Hindi ko na po talaga kaya. Pagod na ako. Naghanap si Isidro ng pwede nilang pagpalipasan ng gabi. May nahanap itong isang maliit na kuweba at yun ang napili nilang pagtaguan. Kakaunti lang ang pagkain at tubig nila. Hindi sila nagdala ng marami dahil ang akala nila ay makakababa rin sila ng bundok sa araw din na yon. Habang kumakain si Isidro, ay napansin niya na nakaupo lang ang tatay niya at nakatingin sa labas ng kuweba. Tay, ba't hindi po kayo kumakain? Ito, hati tayo rito. Hindi na anak. Sa'yo na lang yan. Basta tirahan mo ako ng tubig at ayos na ako. Tay, kung hindi po kayo kakain, manghihina po kayo niyan. Paano po kayo makakalakad niyan bukas? Huwag mo kong alalahanin anak.
Alam ko ang kapasidad ng katawan ko. Pagkatapos mong kumain ay pwede ka nang matulog. Magbabantay ako rito para masiguro nating ligtas tayong dalawa sa magdamag. Sa pagkakataon na yon, ay naramdaman ni Enrico ang pagmamahal ng tatay niya sa kanya. Hindi sila malapit sa isa't isa kahit nag-uusap sila. Marami siyang bagay na hindi sinasabi dito, kagaya ng dahilan niya kung bakit siya palaging naglalasing. Kahit ayaw kumain ng tatay niya, ay nagtira pa rin siya ng pagkain para rito. Kung sakali na magutom ito, ay meron itong mailalaman sa tiyan niya kahit paano. Tumabi si Enrico kay Isidro. Napansin niya ang kaseryosohan sa muka ng kanyang ama. Parang ang lalim po ng iniisip niyo . Bigla ko lang kasing naalala ang kapatid mo. Mag-isa lang siya sa bahay natin. Tapos ang sabi ko pa sa kanya, ibabalik din tayo kagad sa bahay. Panigurado ko, nag-aalala yun sa atin. Kaya nga po . Pero alam kong marunong naman po si Estela sa gawaing bahay. Sigurado ko na ayos lang po yun ngayon. Saka sigurado rin ako na bukas ay makakauwi na tayo pagkatapos nating mahanap ang kuta ni na Brando. Tama ka. Sana nga, Enrico. Hindi ko kasi kayang matanggihan si Kapitan lalo na't malaki ang naitulong niya sa atin. Hindi ko rin kayang pabayaan yung babaeng nawawala. Baka kasi si na Brando talaga ang kumuha sa kanya. Ewan ko ba sa'yo, Tay? Masyado ka kasing mabait . Wala akong magagawa, anak. Ako lang ang maaasahan ng bayan natin pagdating sa ganitong bagay. Kaya ikaw, magsanay ka para maging manunugis ka kapag nawala na ako. Ikaw na ang papalit sa akin. Hindi yung puro inom ang inaatupag mo. Ay, Tay, inaantok na pala ako. Sigurado ka po ba na ikaw na magbabantay dyan? Iniiba mo lang ang usapan . Pero sige na, matulog ka na, anak. Ako na ang bahala rito. Humiga na si Enrico na maluktot na lang siya at inisip niya na nakahiga siya sa banig at naroon siya sa bahay nila. Kahit ang totoo ay mga dahon lamang ang hinihigaan niya. Nang dahil sa labis na kapaguran sa maghapon na paglalakad, ay mabilis na nakatulog si Enrico. Tiwala siya na matulog dahil alam niyang babantayan siya at hindi siya pababayaan ng kanyang ama. Nagulat si Enrico nang biglang may tumapik na kamay sa bibig niya. Mula sa dilim ay naaninag niya ang kanyang tatay na si Isidro. Sumenyas ito na huwag siyang maingay. Tumango siya at saka nito inalis ang kamay sa bibig niya. Bakit po? May mga aswang sa labas. Nanlaki ang mga mata ni Enrico. Pilit siyang tumingin sa labas ng kuweba at may nakita siyang mga aninong gumagalaw na parang may hinahanap. Dinig na dinig nila ang paghingal ng mga aswang kahit nasa loob sila ng kuweba. Halos hindi na humihinga si Enrico ng sandaling yon. Sa tingin niya ay marami ang aswang na nasa labas ng kuweba. Marunong makipaglaban ang tatay niya sa aswang. Ngunit kung masyadong marami, ay baka matalo sila at mapatay. Nagdadasal na siya sa utak niya na sana ay hindi sila makita ng mga aswang. Tila napakabagal ng pag-usad ng bawat segundo. Makalipas ang halos kalahating oras, ay nawala na ang mga aswang. Wala na silang nakitang paggalaw. Upang makasiguro, ay pasimpleng sumilip si Isidro sa labas ng kuweba at saka ito bumalik kay Enrico. Wala na sila. Sa tingin ko hindi nila tayo naamoy. Ang akala ko po talaga, Tay, katapusan na natin. Buti na lang talaga at wala na sila. Hindi pa man nakakahinga ng maluwag si Enrico nang may isang aswang na bigla na lang sumulpot sa bungad ng kuweba na kinaroroonan nila. Nakatayo ito ron at kumikislap ang mga mata nito sa dilim. Sa tingin niya ay may aswang na nakakita kay Isidro nang sumilip ito ng mabilis kanina. Pakiramdam ni Enrico ay binubuhusan siya ng isang timbang tubig na puno ng yelo. Tatay! Sa likod niyo po! Itinuro pa niya ang kinatatayuan ng aswang. Napatda si Isidro
Alam niya na naramdaman ng tatay niya ang presensya ng aswang. Enrico! Yung bag ko, ihagis mo sa akin! Madali! Kukunin pa lamang sana ni Enrico ang bag ng tatay niya nang biglang umatake ang aswang. Kumilis ito ng mabilis at sinunggaban nito si Isidro sa likod. Nagpambuno si Isidro at ang aswang. Natatarantang binuksan ni Enrico ang bag ng tatay niya at kinuha ang buntot ng pagi. Tumakbo siya upang saklolohan si Isidro. Malakas na sumigaw si Enrico at inihampas niya ang buntot ng pagi sa aswang. Ngunit tila nalaman ng aswang ang gagawin niya, kaya mabilis itong umalis sa likod ng tatay niya. Imbis na aswang ang tamaan, nahampas niya ang tatay niya at tinamaan ng buntot ng pagi. Isang malutong na mura ang nasabi ni Isidro. Naku po! Sorry tay, sorry! Yung aswang kasi biglang umalis eh. Inagaw ni Isidro sa kanya ang buntot ng pagi at ito ang humarap sa aswang. Muling umatake ang aswang, ngunit sinalubong ito ng dalawang malalakas na hampas ng buntot ng pagi sa muka. Napaatras ang aswang at tumakbo palabas ng kuweba. Enrico! Kunin mo mga gamit natin! Kailangan na nating makaalis dito! Agad na sinamsam ni Enrico ang dalawang bag na dala nila at sabay silang tumakbo palabas ng kuweba. Isinukbit niya ang isang bag sa likod at ang isa ay sa harapan. Hindi na sila maaaring magtagal doon dahil sigurado na tatawagin ng aswang na nakalaban nila ang iba pa nitong kasamahan. Habang tumatakbo ay inilabas ni Enrico ang isang itak. Itinali niya sa bewang niya ang puluhan nun. Hindi na alam ni na Enrico at Isidro ang direksyon na tinatakbuhan nila. Ang tanging nasa isip lang nila ay ang makalayo sa mga aswang. Nararamdaman ko na nasa likod natin sila. Bilisan pa natin. Tay, pagod na po ako. Kung gusto mo maging hapunan ng mga aswang, sige, magpahinga ka. Takbo lang ng takbo ang mag-ama. Nang sandaling lumingon si Enrico sa likuran nila, ay nanghilakbot siya dahil sa dami ng mga aswang na humahabol sa kanila. Sa dami ng mga yon, sigurado siya na wala silang laban ng tatay niyang si Isidro. Walang magagawa ang mga armas na meron sila. Biglang huminto sa pagtakbo ang dalawa nang biglang may sumulpot na aswang sa harapan nila. Isa yung aswang na matangkad at may malaking pangangatawan. Napangarap si Enrico sa likod nila dahil narinig niya ang malakas na pag-angil ng mga aswang na humahabol sa kanila. Nang hilakbot si Enrico sapagkat ilang di pa na lamang ang layo ng mga yon sa kanila. Naglalaway ang mga aswang na akala mo ay isang masarap na putahe ang tingin sa kanila ng kanyang tatay. Malakas na sumigaw sa labis na takot si Enrico, sabay yakap sa kanyang tatay na si Isidro. Bago pa man makalapit ang mga aswang sa kanila, ay biglang nagsalita ang aswang na nasa unahan nila. Tumigil kayo! Kilala ko sila! Agad na sumunod ang mga aswang. Akala mo ay maamong tupa na tumingin lang ito sa kanya. Yumukod pa ang mga yon. Lumapit ang aswang na nasa harapan nila. Habang unti-unting nasisinagan ng liwanag ng buwan, ang mukha nito ay unti-unti ring nagbago ang anyo nun hanggang sa maging isang tao na. Ando? Ako nga, Isidro. Nasaan yung aswang lang ako pero hindi mo ko nakilala. Kung sa bagay, ang tagal na rin panahon na hindi tayo nagkita. Anong ginagawa mo rito sa bundok? At sino yung kasama mo? Anak ko ito, si Enrico. Ikaw talaga ang sinadya namin dito sa bundok. Naligaw lang kami. Mabuti na lang at sumama ako sa pangangaso sa mga alagad ko. Kung hindi, baka napatay na nila kayo. Pangangaso? Hindi ka ba makapaniwala? Oo, pangangaso. Yan na ang ginagawa namin ngayon dito sa bundok simula ng ating kasunduan. Hindi na kami bumababa sa kapatagan. At ang mga hayop dito sa bundok ang aming kinakain. Hindi na nagsalita si Isidro.
Alam ni Enrico na duda ang tatay niya sa sinabing yun ni Brando, habang si Enrico ay hindi pa rin umaalis sa pagkakayakap sa kanyang ama. Hindi pa rin nawala ang takot niya dahil sa napapaligiran sila ng napakaraming mga aswang. Tumingin si Brando kay Enrico. Naaamoy ko ang takot mo. Hindi ka ba nagmana sa tatay mo? Alam mo ba na minsan na akong tinalo ng tatay mo sa isang labanan? Kaya nandito kami ng aking mga kauri dahil sa isang kasunduan. Nakatitig lang si Enrico kay Brando. May kakaiba sa mga tingin nito para mas lalo siyang makaramdam ng takot. Yun ang unang beses na nagkaroon siya ng pagkakataon na kausapin ng isang aswang. Gusto kitang makausap, Brando. Alam nyo, masyado na malalim ang gabi. Bakit hindi mo na kayo magpalipas ng gabi sa aming kuta upang makapagpahinga? Baka nagugutom na kayo o nauuhaw. Mapagkakatiwalaan ba namin kayo, Brando? Malakas na tumawa si Brando. Isidro. May isa akong salita. Kahit matagal na ang ating naging kasunduan, ay pinanghahawakan ko pa rin yun. Wala kayong dapat na ipag-alala ng anak mo. Sumunod kayo sa akin. Mas ligtas kayo sa aming kuta kesa dito sa maraming mamabangis na hayop. Tumalikod si Brando at nagsimula ng maglakad. Sumunod agad dito ang mga aswang na nasa likuran nila. Hindi pa rin umaalis sina Enrico at Isidro sa kinatatayuan nila. Tay, ano? Sasama ba talaga tayo sa kanila? Parang ayoko eh. Nakakatakot sila. Kailangan nating sumama sa kanila, anak. Kailangan makausap ko si Brando kung sila ba ang dumukot sa babaeng nawawala. Basta, maging handa ka lang palagi. Sumunod sina Enrico at Isidro kay Brando at sa mga alagad nitong aswang. Halos isang oras silang naglakad bago sila nakarating sa kuta ng mga aswang. Para yung isang maliit na bayan na puro kubo ang bahay. May ilang aswang na nasa anyong tao ang nasa labas at masama ang tingin sa kanilang mag-ama. Huminto si Brando sa pinakagitna ng kuta. Dito kayo sa tabi ko, Isidro at Enrico. Hayaan niyong ipakilala ko kayo sa aking nasasakupan dito sa bundok. May pag-aalinlangan na sumunod si Enrico kay Isidro nang lumapit ito kay Brando. Hindi pa rin naaalis ang takot sa dibdib niya. Mas lalo pa yung lumala sapagkat nasa kuta na sila ng mga aswang. Kung alam lang niya, dapat pala ay uminom ulit siya ng alak na dala niya upang magkaroon siya ng lakas ng loob. Doon ay napagtanto ni Enrico na kaya niyang makipagbugbugan sa tao pero sa aswang ay mukhang hindi. Makinig kayo lahat sa akin. Meron tayong bisita na mga tao. Biglang umangil ang mga aswang sa paligid na animoy mga asong bundok na umaalulong. Ngunit kumalma kayo at huwag niyo silang sasaktan. Ito si Isidro. Alam kong ilan sa inyong nakakakilala sa kanya. Siya lang naman ang manunugis na muntik na akong mapatay ilang taon na ang nakararaan. Ngunit dahil sa meron siyang mabuting puso, hinayaan niya akong mabuhay kapalit ng pagtatago natin dito sa bundok. Kung hindi dahil sa kanya, malamang ay wala na tayong lahat ngayon dito. Kaya hinihiling ko sa inyo na huwag niyo siyang sasaktan at ang kanyang anak na si Enrico. Matapos na magpakilala, ay inakbayan ni Brando si Isidro. Tumingin ito kay Enrico at ngumiti ng malaki. Nagugutom na ba kayong dalawa? Maaari ako magpahanda ng pagkain sa mahusay naming tagapagluto rito. Busog pa kami, Brando. Pero kahit tubig man lang sana bigyan niyo kami. Magbibigay kami ng tubig sa inyo. Pero sumama muna kayo sa akin. Ako ang mismo mag-aatid sa inyo sa kubo na inyong tutulugan ngayong gabi para makapagpahinga na kayo. Ngunit hindi kami maaaring magtagal dito. Kailangan na kitang makausap. Hindi pa ba tayo nag-uusap ngayon, Isidro?
Ang ibig kong sabihin ay kausapin ka sa dahilan kung bakit kami nandito ng aking anak. Marahang tinapik ni Brando si Isidro sa balikat at mahinang tumawa. Isidro, wala akong ganang makipag-usap ngayon ng mga seryosong bagay. Para puntaan mo ko rito sa aking kuta. Alam kong hindi biro ang bagay na sasabihin mo. Bukas ng umaga na lang tayo mag-usap. Sumunod ay sa akin. Nagkatinginan sina Enrico at Isidro. Wala na silang nagawa kundi ang sundan si Brando sa kung saan man sila nito dadalhin. Hindi alam ni Enrico, ngunit kahit napakainit ng pagtanggap ni Brando sa kanila, ay may kaba pa rin siyang nararamdaman. Inisip na lamang niya na baka dahil sa alam niya na aswang si Brando, ay kaya ganon ang nararamdaman niya. Alam niya kasi na ang natural na ginagawa ng isang aswang ay kumain ng tao. Dinala sila ni Brando sa isang maliit na kubo. Matagal nang walang nakatira sa kubo na ito. Siguro ay sadyang inilaan ito para sa inyong mag-ama. Ipapahatid ko sa inyo ang tubig nyo upang makainom kayo. May mga gamit din dyan sa pagtulog, kaya sigurado ko na magiging komportable kayo. Maraming salamat. Bukas ng umaga mag-uusap tayo. Huwag mong kalilimutan. Hindi ko kalilimutan. Iiwan ko na kayo at tutulong ako sa pag-aasikaso ng mga mababangis na hayop na nahuli namin ngayong gabi. Magandang gabi sa inyong dalawa. Nang umalis na si Brando, ay saka lang pumasok sa kubo ang mag-ama. Ibinaba ni Enrico ang 2 bag sa papag at umupo roon. Maya-maya pa, ay may isang matandang babae ang nagdala ng tubig na inumin sa mag-ama. Umalis din ito agad. Ipiniabot ni Isidro ang bag nito at may kinuha ito roon na isang anting-anting. Isinabit nito yun sa may pintuan. Alam ni Enrico kung para saan yun. Yun ay para maprotektahan sila sa mga aswang. Hanggat nakasabit ang bagay na yun sa may pintuan, ay walang aswang ang makakapasok sa kubo na kinaroroonan nila. May nakitang gasera si Enrico at sinindihan niya yun gamit ang dala nilang posporo. Ipinatong niya ang gasera sa maliit na lamesa na gawa sa kawayan. Tay, sa tingin niyo po ba, mapagkakatiwalaan talaga ang Brando na yun? Sa totoo lang anak, hindi. Nakikisakay lang ako sa kanya dahil hindi natin sila kaya sa dami nila. Kaya ganun din ang gawin mo. Huwag mong ipakita na natatakot ka sa kanila. Hindi tayo aalis dito hanggang hindi natin nalalaman kung nandito ba talaga yung babaeng nawawala. Ewan ko, tay. Pero natatakot ako sa kanila lalo na sa Brando na yun. May kakaiba sa paraan ng tingin niya sa atin. Parang meron po siyang itinatago. Kahit ako, napapansin ko rin yon. Kaya dapat ay maging handa tayo habang nandito tayo sa kuta ng mga aswang. Sige na, matulog ka na. Magbabantay ako rito. Tatay, may sinabit po naman kayong anting-anting dun sa pintuan ng kubo ah. Pwede ka nang matulog. Ligtas tayo dito habang nandito tayo sa loob. Mas mabuti na ang sigurado anak. Matagal ko nang hindi nakita si Brando. Hindi natin alam kung may mga bago ba silang kakayahan o pangontra sa mga ginagamit kong anting-anting. Kung ganun, tay, ako naman po magbabantay ngayon. Ikaw na po nagbantay kanina sa kuweba eh. Kaya ngayon ako naman po. Kailangan nyo rin naman po matulog at makapagpahinga. Nagtalo pa silang dalawa kung sino ang magbabantay. Iginiit ni Enrico na siya na ang magbabantay dahil nakatulog naman siya kanina kahit paano sa kuweba. Sa huli ay nanalo si Enrico. Humiga na si Isidro sa papag at natulog. Habang mahimbing na natutulog ang tatay ni Enrico, ay pinagmasdan niya yon. Nakikita niya na ang bakas ng katandaan sa kanyang ama. Meron na itong kulubot sa muka at kaunting puting buhok. Nang sandaling yon, ay naisip niya na maaaring kakaunting oras na lamang niyang makakasama ang kanyang ama. Hindi man lang niya ito napagtuunan ng pansin dahil hanggang sa sandaling yon ay patuloy siyang nagluluksa sa pagkawala ng kanyang ina.
Kung meron man siyang ipinagpapasalamat sa pagpunta nila sa kuta ng mga aswang, yun ay ang nagkaroon sila ng pagkakataon ng tatay niya na magkausap. Wala namang kasi silang pagpipilian kundi ang kausapin ang isa't isa dahil sila lamang ang magkasama. Dahil sa kanilang bahay ay wala silang imikan na dalawa. Naputol ang pagmumuni-muni ni Enrico nang makarinig siya ng ingay na nanggagaling sa labas. May mga nagtatawanan at mga nagsasalita. Na-curious si Enrico sa kung ano ang nangyayari sa labas ng kubo. Lumapit siya sa may bintana at marahang yung binuksan ng kaunti. Mula roon ay sumilip si Enrico. Napasinghap siya nang makita niya na nagtutulong-tulong ang mga aswang sa pagkatay ng mga baboy ramo. Kitang-kita niya kung paano winakwak ng mga aswang ang mga hayop gamit lamang ang matutulis na daliri ng mga yon. May iba na hinihila ang bituka at kinakain yung nanghilaw. Ang iba naman ay sinasahod ang dugong tumutulo sa lamesa kung saan kinakatay ang mga baboy ramo. Hindi na kinaya ni Enrico ang kanyang nakikita. Isinarado niya na ang bintana at lumayo roon. Umupo na lang siya sa gilid ng papag at pilit na nilabanan ang antok. Napabalikwas ng gising si Enrico nang makarinig siya ng malakas na pagtilaok ng manok. Hindi niya namalayan na nakatulog na pala siya. Maliwanag na ng sandaling yon. Hindi niya nakita ang tatay niyang si Isidro sa loob ng kubo, kaya't nagmamadali siyang lumabas. Natigilan siya dahil lahat ng tao na nasa labas ay napatingin sa kanya. Nakaramdam siya ng pagkailang, kaya umiwas siya ng tingin sa mga yon. Naglakad-lakad siya. Hinanap niya ang kanyang tatay Isidro. Sa pagliko niya sa isang gilid na isang kubo, ay nagulat siya nang may biglang sumalubong sa kanya. Tay! Nakakagulat ka naman. Saan po kayo galing? Nang magising ako kanina, anak, hinanap ko agad si Brando para makausap ko na siya. Pero ayon sa mga napagtanungan ko, umalis si Brando kanina madaling araw. Hindi raw alam ng mga narito kung saan nagpunta. Paano natin siya matatanong tungkol doon sa nawawalang babae? Yun na nga eh. Hindi pa tayo maaaring umalis dito hanggat hindi natin nalalaman kung hawak ba ni Brando ang babae na yon. Ano pong gagawin natin ngayon, Tay? Wala tayong magagawa. Hihintayin natin si Brando. Kapag dumating na siya, tatanungin ko na kagad siya sa gusto nating malaman sa kanya. Pero sa ngayon, ikutin muna natin ang kuta nila. Baka nandito yung babae. Maghiwalay tayo para mas mabilis. Pero Tay, natatakot ako eh. Enrico, wala kang maaabot kung palagi mong pinapairal ang takot mo. Takot ang pipigil sa'yo para gawin ang mga bagay na gusto mo mangyari sa buhay mo. Yan ang papakatandaan mo, anak. Natahimik si Enrico sa sinabing yun ng kanyang tatay dahil tumagos yun sa buong pagkatao niya. Matapang lang siya kapag nakakainom at lasing siya. Ngunit kapag hindi, palagi na siyang pinangungunahan ng takot, lalo na sa mga aswang. Wala nang nagawa si Enrico kundi ang sumunod sa sinabi ng kanyang tatay Isidro. Naghiwalay sila ng tatay niya. Ramdam niya ang mga mata ng mga naroon na nakatingin sa kanya. Iniiwasan na lang niyang makasalubong ang tingin ng mga aswang na nasa anyong tao. Pasimple siyang sumilip sa mga kubo na naroon. Wala siyang nakitang kahina-hinala. Makalipas ang ilang minuto, ay muling nagkita ang mag-ama. O ano, anak? May nakita ka ba? Wala po, Tay. Tay, hindi po kaya wala talaga rito yung babaeng nawawala? Baka naman hindi si na Brandon dumukot sa kanya. Hanggat hindi natin nakakausap si Brando, hindi tayo aalis dito. Isang matandang babae ang lumapit kina Enrico at Isidro. Ayon dito, ay oras na para sa almusal. May isang mahabang lamesa sa gilid ng kuta kung saan nakaupo na ang lahat ng nakatira roon. Nakatingin ang mga yun sa kanila, kaya halos nakayuko na si Enrico. Magkatabing umupo sina Enrico at Isidro. Nakita nila ang kanilang almusal, kanin at inihaw na karne.
Lihim na napalunok si Enrico. Hindi niya kasi alam kung anong uri ng karne ang nakahain. Sinabi ng matandang babae na kumain na sila. Akala mo ay gutom na nilantakan ng mga naroon ang pagkain na nasa lamesa, habang si Enrico at Isidro ay nagkatinginan lamang. Alam ni Enrico na parehas ang tumatakbo sa utak nila ng kanyang ama. Nagdadalawang isip sila kung kakain ba sila o hindi. Tumingin ang matandang babae sa mag-ama at tinanong sila nito kung bakit hindi nila ginagalaw ang pagkain nila. Lola, parang busog pa po pala kami. Magtutubig na lang po kami ng anak ko. Anong oras babalik si Brando? Kailangan na kasi namin siyang makausap. Ayon sa matandang babae, hindi nito alam kung anong oras darating si Brando. Isa pa raw, kabastusan na hindi sila kakain, gayong pinaghirapan ng mga ito ang pagluluto. Huwag daw silang mag-alala dahil hindi karne ng tao ang nakahain, kundi karne ng baboy ramo. Pasensya na po sige ho, kakain na kami kasabay nyo. Kakain talaga kayo, Tay? Oo, sa tingin ko'y nagsasabi naman siya ng totoo. Isipin mo na lang na ito yung mga nahuli nilang baboy ramo kagabi. Tiningnan ni Enrico ang inihaw na karne. Dinampot niya ang isang tipak at sinipat yun ng mabuti. Napangiwi siya dahil may balahibo pa sa tabanon. Nakita niya na nakatingin sa kanya ang lahat ng mga aswang na para bang hinihintay na kumain siya. Kakain na po ako. Salamat po sa grasya. Pikit matang kumagat si Enrico sa inihaw na karne at agad niya yung sinundan ng pagsubo ng kanin. Halos hindi niya yun ginuya at nilunok niya kagad yun. Kumain na rin si Isidro ng mabilis. Ganon din ang ginawa ni Enrico. Inisip na lang niya na baboy ramo talaga ang kinakain niya. Pagkatapos kumain ay napatakbo si Enrico palayo sa kuta. Itinuon niya ang isang kamay sa isang puno at yumukod siya. Sinundot niya ng daliri niya ang lalamunan hanggang sa mapasok siya. Kahit anong isip niya ay hindi pa rin mawala sa isip niya na merong chance na karne ng tao ang nakahain kanina para sa almusal. Maya-maya pa ay lumapit si Isidro sa kanya at tinapik-tapik siya sa likod. Matapos sumuka ay pulang-pula ang mata ni Enrico. Tay, hindi niyo po ba isusuka yung kinain niyo? Hindi na. Mas gusto kong isipin kung anong oras babalik si Brando. Alam niyo, Tay, nakakalata na talaga ako sa Brando na yun. Kagabi pa siya parang umiiwas na magkausap kayong dalawa. Alam niyo na mag-uusap kayo ngayon pero bakit bigla siyang umalis? Yan din ang hinala ko, anak. Marahil ay alam ni Brando kung tungkol saan ang pag-uusapan namin. Pero sa sandaling bumalik siya rito, hindi ko na siya hayaan na umiwas na naman sa atin. Tay, gusto ko na po talaga makaalis rito. Habang nandito kasi tayo, pakiramdam ko nasa hukay ang kalahati ng katawan natin eh. Lumipas ang isang oras. Sumapit na ang tanghalian at kinailangan na namang kumain nila Enrico at Isidro. Tiniis na lang nila ang pagkain ng nakahain na karne. Matapos kumain, ay nagpalipas muna sila ng oras sa kubo. Nakatulog si Enrico habang si Isidro naman ay hinasa ang dala nilang itak. Nang magising si Enrico ay nakatayo si Isidro sa pintuan at nakatanaw sa labas. Tay, dumating na po ba si Brando? Nakausap niyo na po ba siya? Hindi pa, anak. Mukhang tama ang hinala natin na umiiwas siya. Huwag kang mag-alala, Tay. Kasi hindi naman siguro pwedeng hindi siya babalik dito. Kuta niya to eh. Siya ang pinuno ng mga aswang na narito. Nang sandaling yon, ay hindi pa rin makapaniwala si Enrico na halos isang araw na sila sa kuta ng mga aswang. Hindi niya magawang kumalma dahil pakiramdam niya ay palaging may panganib na nakaabang sa kanilang mag-ama. Ngunit wala siyang pagsisisi na sumama siya sa kanyang ama. Alam niya na kung nasa bahay lang siya at hindi agad makakauwi ito, ay labis siyang mag-aalala para sa kanyang ama. Unti-unti nang dumidilim, ngunit hindi pa rin bumabalik si Brando.
mas lalong lumakas ang hinala ni na Enrico na sinadya yun ni Brando upang maiwasan sila. Ramdam na ni Enrico ang pagkainip ni Isidro. Makailang ulit na nitong hinasa ang itak. Alam niya na nagpapalipas lamang ito ng oras. Nang sumilip si Enrico sa labas ng kubo, ay nakita niya na naghahanda na ng hapunan ang mga kababaihan. Nako, kakain na naman tayo, Tay. Parang hindi ko na po yata kaya. Pakiramdam ko talaga karne ng tao yung pinapakain nila sa atin eh. Wala tayong magagawa kundi ang makisama sa kanila, anak. Nasa teritoryo nila tayo at hindi natin sila dapat galitin. Baka kung anong gawin nila sa atin. Ano pa nga bang magagawa natin kundi ang sumunod sa kanila? Pero sana naman dumating ng Brando na yon. Masyado nang halata ang pag-iwas niya sa atin eh. Tinawag ng muli si na Enrico para sa hapunan. Hindi niya alam kung wala bang ibang alam na luto ang mga naroon kundi inihaw lang. Yun kasi ulit ang ulam nila sa gabing yun. Sa gitna ng pagkain ay biglang dumating si Brando. May kasama itong dalawang lalaki na may dalang malalaking ahas na wala ng buhay. Tignan niyo ang aming nahuli. Napakalaking sawa. Sigurado ako na ilang araw din natin itong kakainin. Umupo na si Brando sa kabisera. Mabilis itong binigyan ng pagkain ng isang matandang babae. Nay, kausapin niyo na po si Brando para makaalis na tayo. Pagkatapos kumain, kakausapin na natin siya. Binilisan ni Enrico ang pagkain at sa hindi inaasahan ay nasamid siya. Agad siyang uminom ng tubig. Mukhang gutom na gutom ka, Enrico ha. Dahan-dahan lang sa pagkain. Hindi ka mauubusan. Marami pa kaming nakaibak na karne. Gusto mo pa ba? Hindi na po. Okay na po ako dito sa pagkain ko. Busog na nga po ako eh. Nakakatawa ang anak mo, Isidro. Magkaiba kayo. Matapang ka, habang siya ay matatakutin. Hindi po ako natatakot. Hindi mo kayang magsinungaling sa akin pagdating sa bagay na yan. Amoy na amoy ko ang takot mo, Enrico. Wala kang dapat ikatakot. Oo, mga aswang kami. Ngunit nagbago na kami. Wala na sa dugo namin ang pagkain ng tao. Pagpasensyaan mo ng anak ko, Brando. Naniniwala kami sa inyo na nagbago na kayo. Ngunit hindi sanay ang anak ko sa presensya ng mga aswang. Naiintindihan ko, Isidro. Wala kang dapat na ipaliwanag. Malaking ngumiti si Brando na nagbigay ng kakaibang takot kay Enrico. Matapos kumain, ay bigla na namang nawala si Brando. Hinanap nila ito at may nagsabi sa kanila na nagpapahinga na si Brando sa kubo nito. Itinuro naman ng napagtanuan ni na Enrico kung nasaan ang kubo ni Brando. Yun ang pinakamalaking kubo sa kutang yon. Magkasamang nagtungo roon ang mag-ama. Si Isidro ang kumatok, ngunit walang nagbukas. Nang itulak ni Isidro ang pinto, ay nalaman nila na hindi yun nakakandado dahil bumukas yun. Nanlaki ang mga mata ni Enrico nang makita niya ang ginagawa ni Brando sa loob ng kubo. Nakikipagtalik ito sa isang babaeng aswang. Mabilis na tinakpan ni Isidro ang mata niya, ngunit inalis niya ang kamay ng kanyang tatay. Naku! Pasensya na, Brando. Ipagpaumanin mo. Agad na isinarado ni Isidro ang pinto. Ngayon lang ako nakakita tayo ng aswang na nag-aano ah. Kagaya rin sila ng tao, anak, na may pangangailangan. Hintayin na lang natin silang matapos. Makalipas ang ilang minuto, ay lumabas na sa kubo ang babaeng kasama doon ni Brando. Muling kumatok si Isidro at pinatuloy na sila ni Brando sa loob. Nakatayo si Brando sa gitna ng kubo. Wala itong suot na pang-itaas. Paumanhin sa nakita nyo kanina. Ano pala ang kailangan nyo? Brando, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. May babaeng nawawala sa kalapit na barangay namin. Gusto ko sanang itanong kung may kinalaman ka ron. Sandaling natahimik si Brando at matama nitong tiningnan si Isidro. Maya-maya pa ay marahan itong umiling.
Hindi nito inaalis ang mata sa ama ni Enrico. Sinabi ko na sa inyo, matagal na kaming tumigil sa pagkain ng tao. Nagbago na kami. Duda ka pa rin ba kaya nandito kayo para itanong sa akin ang bagay na yan? Hindi naman sa ganun, Brando. Ngunit may ilang nakapagsabi na grupo mo daw ang dumudukot sa mga babae sa ibang lugar. Ang hinala pa nila ay ginagawa niyong palahian ng mga babae upang dumami kayo. Malakas na tumawa si Brando sa narinig. Wala ba kaming mga babae rito upang kailanganin pa naming mandukot na mga kababaihan sa kapatagan? Nakita niyo ginagawa namin ng babae na narito kanina, hindi ba? Hindi pa ba sapat na patunay yon na hindi kami ang nandudukot sa mga babaeng sinasabi mo? Isa pa, hindi lang kami ang grupo ng aswang, Isidro. Alam mo naman na marami kami. Baka isa sa kanila ang gumagawa ng kaguluhan sa lugar na yon. Maaari ba naming tingnan ang lahat ng kubo rito para makasiguro? Insulto para sa akin na hindi mo ko pinaniniwalaan. Pero sige, pumapayag ako. Enrico, tara. Titingnan natin ang lahat ng kubo rito. Sasamahan ko na kayo upang hindi magtaka mga alagad ko kung bakit papasok kayo sa kubo nila. Dahil sa mapagkumbabang pananalita ni Brando, ay unti-unti nang naniwala si Enrico na totoo ang mga sinabi nito. Naisip niya na baka nga naman ibang grupo ng mga aswang ang nandudukot ng mga kadalagahan sa kanilang bayan. Sinamahan ni Brando si Enrico at Isidro sa mga kubo na naroon. Kakaunti lang ang kubo, kaya hindi nagtagal ay nagawa na nilang tingnan ng maayos ang lahat ng kubo. May nakita ba kayong babae na dinukot namin? Hindi ba't wala? Tama ka, Brando. Pasensya ka na kung napagdudahan ka namin. Wala yun sa akin. Ang importante ay napatunayan ko sa inyo na hindi na gumagawa ng masama ang grupo ko. Hanggang ngayon ay tinutupad ko pa rin na naging kasunduan nating dalawa noon. Hayaan mo at makakarating sa aming kapitan na wala kang kinalaman sa pagkawala ng mga babae. Brando, aalis na kami ng anak ko. Siguro naman ay nasa kapatagan na kami bago pumutok ang araw. Aalis na kagad kayo? Huwag muna. Dito na kayo magpalipas ulit ng gabi. Bukas ng umaga ay papasamahan ko kayo sa isa kong alagad na bumababa sa kapatagan sa tuwing may kailangan kaming bilhin doon upang hindi na kayo maligaw. Pero hindi na po kasi pwedeng magtagal eh. 2 gabi na po kaming hindi nakakauwi. Nag-aalala na po siguro sa amin ng kapatid ko. 2 gabi pa lang naman eh. May naisip ako. Ano kaya kung sumama kayo sa amin sa pangangaso ngayong gabi upang masaksiyan nyo na talagang nagpakabiyasa kami sa panguhuli ng mga baboy ramo para yun na lamang ang aming kainin? Nagkatinginan ang mag-ama. Kung si Enrico ang papipiliin, ay walang problema sa kanya kung manatili sila roon ng isa pang gabi. Nagkaroon kasi siya ng kagustuhan na makita kung paano mangaso ang mga aswang. Minsan lang yun mangyari sa buhay niya at baka hindi na maulit pa. Kung papayag si Enrico na manatili kami dito ngayong gabi, papayag na rin ako. Enrico, nasa iyo pala ang desisyon. Sige po. Dito na kami magpapalipas ng gabi at sasama na rin kami sa pangangaso nyo. Magandang desisyon. Maghahanda lang kami at tatawagin ko kayo kapag mangangaso na kami. Magkita tayo sa labas ng inyong kubo. Maya-maya pa ay kasama na nina Enrico at Isidro ang grupo ni Brando sa magubat na bahagi ng bundok. Nasa anyong aswang na ang mga ito, kaya medyo may takot si Enrico, lalo na at nasa tabi sila ni Brando. Nakatago sila sa makapal na halaman. Nag-aabang ang mga aswang sa dadaan na baboy ramo. Makalipas ang ilang sandali ay may isang baboy ramo ang dumaan. Nagulat si Enrico nang biglang nawala si Brando sa tabi nila at nakita na lang nila ito na sinusugod ang baboy ramo. Akala mo ay isang matulis na kutsilyo na bumaon ang kamay ni Brando sa ulo ng baboy ramo na agad nitong ikinasawi.
Malakas na tumawa si Brando na akala mo ay napakalaking bagay ang nagawa nito. Tignan nyo, Isidro. Hindi ba't nakakatuwa? Nahuli ng sarili niyong pagkain. Sa halos 2 oras na pangangaso ng mga aswang, ay 4 na malalaking baboy ramo ang nahuli ng mga yon. Aaminin ni Enrico na nag-enjoy siya sa panonood sa mga aswang kung paano manghuli ang mga yon ng pagkain. Bumalik na sila sa kuta ng mga aswang. Inihatid pa sila ni Brando sa kubo nila. Pumasok na roon sina Enrico at Isidro. Akmang papasok si Brando sa kubo, ngunit natigilan ito nang nasa pintuan na ito. Nakita nito ang nakasabit na anting-anting at bahagya itong natawa. Nagsabit ka pala niyan dito. Kaya pala hindi ako makapasok. Wala ka pa rin bang tiwala sa amin ng mga alagad ko? Pasensya na. Inilagay ko yan dyan nung unang gabi namin dito. Pero ngayon, wala na akong nakikitang dahilan para ilagay pa yan dyan. Buo na ang tiwala ko sa iyo, Brando. Tinanggal ni Isidro ang anting-anting na nakasabit sa itaas ng pintuan at isinilid yon sa bag. Nakapasok na si Brando ng kubo. Masaya ako na may tiwala ka na sa akin. Hayaan mo. Kapag may nakita kong aswang na wala sa grupo ko ay kakausapin ko. Itatanong ko kung meron ba silang kinalaman sa pagkawala ng mga babae sa lugar nyo. Pupuntahan kita sa bahay mo kapag may nakuha na akong impormasyon. Malaking bagay yan. Maraming salamat. Anong oras pa lang alis nyo bukas? Siguro mga alas 5 ng umaga. Walang problema. Ipapakato ko kayo bukas sa isa sa mga alagad ko para ihatid kayo sa kapatagan. Lalabas na ako. Magandang gabi sa inyo. Isinarado ni Enrico ang pinto nang makalabas na si Brando. Akin ay anting-anting, tay. Ibabalik ko na sa pintuan. Hindi na kailangan, anak. Sa tingin ko'y wala tayong dapat ikatakot pa. Baka kasi makita pa ni Brando na isabit natin ulit yon at mainsulto siya. Ano ba yan, tay? Masyado ka mabait kasi. Ano kung makita niya? Nag-iingat lang naman tayo eh. Maniwala ka sa akin, anak. Wala tayong dapat na ikatakot. Matulog na tayo dahil maaga pa tayong aalis para makauwi. Hindi na nakipagdalo pa si Enrico sa tatay niya at sinunod na lamang niya ang sinabi nito na hindi na kailangan ibalik ang anting-anting sa pagkakasabit sa pintuan. Pagkahiga ni Enrico ay agad siyang nakatulog. Ngunit sa gitna ng pagkakatulog niya ay bigla siyang nagising. Naramdaman niyang kailangan niyang magbanyo. Tahimik siyang bumangon mula sa kanyang higaan at lumabas sa kubo. Siniguro niya na hindi maaabala sa pagtulog ang kanyang ama. Lumakad si Enrico papunta sa isang madilim na bahagi ng kuta na medyo malayo sa kubo. Hinanap niya ang banyo, ngunit wala siyang nakita. Kaya nagdesisyon siya na sa damuhan na lamang umihi. Habang naglalakad, napansin niya ang ilang anino na gumagalaw malapit sa mga drum na imbakan ng pagkain. Nagkubli siya sa likod ng isang puno at maingat na sumilip upang makita ang ginagawa ng mga aswang. Nakita ni Enrico na may inilalagay na mga karne ang aswang sa mga drum. Kung ganun, doon pala ang imbakan nila ng mga pagkain. Matapos mailagay ng mga aswang ang mga karne sa drum, ay umalis na ang mga yon. Na-curious si Enrico kung paano ba nakaimbak ang mga karne. Nang masiguro niyang malayo na ang mga aswang, ay dahan-dahan siyang lumapit sa kinaroroonan ng mga drum. Binuksan niya ang isang drum at napangiwi siya sa maasim na amoy na sumingaw. Sumilip si Enrico at nakita niyang punong-puno yun ng mga karne ng baboy ramo. Binuksan niya ang pangalawang drum at ganun pa rin ang nakita niya. Hanggang sa napansin niya na merong drum na mas malaki kumpara sa iba. Nagsimulang bumilis ang tibok ng kanyang puso habang nilalapitan ang pinakamalaking drum. Sa pagbukas niya sa pinakamalaking drum ay natigilan siya at nanlamig. Tumambad sa kanya ang mga parte ng katawan ng tao. Nakita niya ang mga kamay, paa at iba pang parte ng katawan ng babae.
biglang lumutang sa ibabaw ang isang pugot na ulo ng babae. Hindi siya maaaring magkamali. Yun ang babaeng nasa litrato na ipinakita sa kanila ni Kapitan. Kinilabutan si Enrico. Agad siyang tumakbo pabalik sa kanilang kubo na puno ng takot at kaba. Pagdating niya sa kubo, marahas niyang ginising ang kanyang ama. Tay! Tay, gising! Gumising kayo! Kailangan na nating umalis dito! Nagising si Isidro, naguguluhan at bakas sa muka ang pag-alala. Bakit? Ano ba yun? Ano nangyari? Bakit ka natataranta? Habang humihingal, ipinaliwanag ni Enrico ang nakita niyang mga parte ng katawan ng tao sa loob ng malaking drum. Yung malaking drum, tay, naimbakan ng mga aswang. May mga parte ng katawan ng babae doon. Yung babaeng nawawala. Nakita ko yung ulo niya na nasa loob ng drum. Sigurado ka ba sa nakita mo, anak? Oo naman po, malinaw po ang mga mata ko. Tay, nagsinungaling po si Brando sa atin. Sila ang nangunguha ng mga babae sa bayan natin. Nag-alab ang mga mata ni Isidro sa galit. Ayusin mo mga gamit natin. Aalis na tayo dito ngayong gabi. Mabilis na inayos ni Enrico ang kanilang mga gamit habang nakasilip sa bintana si Isidro. Ibinigay ni Enrico sa tatay niya ang buntot ng pagi habang ang itak naman ang sa kanya. Tay, handa na po lahat. Kailangan na po nating umalis. Sige anak, maging alerto ka lang. Dahan-dahan nilang binuksan ang pinto ng kubo. Tahimik nilang tinahak ang madilim na daan. Maingat ang bawat hakbang nila upang hindi makagawa ng ingay. Ang katahimikan ng gabi ay mas lalong nagpadagdag ng takot kay Enrico sapagkat pakiramdam niya, anumang sandali ay merong makakahuli sa kanila. Habang papalapit na sila sa gilid ng kuta, biglang lumitaw mula sa kadiliman si Brando. Nakangisi ito habang nakatayo sa harapan nila. Saan kayo pupunta, Isidro? Enrico? Hindi ba't alas 5 pa ng umaga ang alis nyo? Magsasalita sana si Enrico, ngunit inunahan siya ni Isidro. Naisipan kasi namin ng anak ko na ngayong gabi na kami maglakbay papunta sa Kapatagan. Nag-aalala na kasi ang aking anak na babae. Sigurado yun. Wala siyang kasama sa aming bahay. Ganun ba? Sa palagay ko, maayos lang ang anak mong babae. Anong ibig mong sabihin? Ilabas ang bihag! Mula sa isang kubo ay inilabas ng 2 aswang ang kapatid ni Enrico na si Estela. Hawak ng 2 aswang ang magkabilang kamay ni Estela. Habang wala itong tigil sa pagpupumiglas at pakikiusap na pakawalan nito. Hayop ka, Brando! Sinungaling ka! Ikaw at ang mga alagad mo ang dumukot sa mga kababaihan sa bayan namin. Pakawalan mo ang anak ko! Kung hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa inyo! Nakakatakot ka naman. Nanginginig na ako sa takot. Nginig na nginig. Nung tinalo mo ko sa laban, nandun tayo sa Kapatagan. Pero ngayon, nandito ka sa kuta ko. Anong laban mo sa akin? At isa pa, hindi ba dapat ay magpasalamat ka sa akin dahil dinala ko rito ang iyong anak na babae? Ilang araw kong pagsasawaan ang katawan niya hanggang sa makabuo kami ng maraming anak. At kapag wala na siyang pakinabang, gagawin namin siyang pagkain. Hindi yan mangyayari. Papatayin ka namin kasama ng mga alagad mong mahihina. Hanga din talaga ako sa'yo, Enrico. Sa kabila ng takot mo, ay nagagawa mo pang sabihin yan. Ngumisi si Brando hanggang sa malakas itong humalakhak. Mula sa likod ni Brando ay unti-unting lumilitaw ang iba pang mga aswang. Tay, kailangan nating lumaban. Iligtas mo muna ang kapatid mo. Ako ang bahala kay Brando sa iba pang aswang. Agad na pinamahayan ng takot si Enrico. Yun ang unang beses na makikipaglaban siya sa mga aswang. Pilit niyang inilala ang mga itinuro ni Isidro, ngunit tila walang pumapasok sa isip niya ng mga sandaling yon. Hanggang sa naalala ni Enrico ang alak na dala niya. Inilabas niya yon mula sa dala niyang bag at tumungga ng marami.
may natira pa sa alak nang ibalik niya yon sa bag. Anong ginagawa mo? Bakit ngayon mo pa naisipang uminom ng alak? Pambihira ka naman, bata ka, oo. Tay, pampalakas ng po ng loob yan. Sa hudyat ni Isidro ay sumugod na ito kay Brando, habang si Enrico naman ay nagulat nang mawala ang dalawang aswang na may hawak kay Estela. Inilibot niya ang mga mata niya sa paligid, pero hindi niya nakita ang kapatid niya. Hanggang sa marinig niya ang takot na sigaw ni Estela sa isa sa mga kubo. Sinundan niya ang sigaw ni Estela hanggang sa natagpuan niya ang kubong kinaroroonan nito. Ngunit sa pagbukas ni Enrico sa pinto ng kubo ay nagulat siya dahil isang babaeng aswang ang naroon na ginagaya lang pala ang boses ni Estela. Mabilis na sumugod ang aswang sa kanya. Napatakbo si Enrico pero agad din siyang huminto na mapagtanto niya na hindi yun ang oras upang maging duwag siya. Nasa panganib sila ng kanyang pamilya. Kailangan niyang iligtas ang kapatid niyang si Estela upang matulungan na niya si Isidro sa pakikipaglaban kay Brando. Naramdaman ni Enrico ang epekto ng ininom niyang alak. Doon na siya nagkaroon ng lakas ng loob na harapin ang babaeng aswang. Nang makita niya itong papasugod sa kanya, ay sumugod din siya. Sinalubong niya ito. Mariin niyang isinaksak ang itak sa bunganga ng babaeng aswang. Nang hugutin niya ang itak, ay wala ng buhay itong bumagsak. Yan ang nararapat sa'yo! Napakaingay ng bunganga mo! Sa pag-ikot ng mata ni Enrico, ay nakita niya si Estela na kinakaladkad ng dalawang aswang patungo sa kagubatan. Agad na tumakbo si Enrico patungo sa direksyon ng mga aswang. Estela! Kuya! Tulungan mo ako! Hindi inalis ni Enrico ang mata niya kay Estela. Ayaw niyang mawala ito sa paningin niya. Hanggang sa isa sa dalawang aswang ang sumugod kay Enrico. Hindi siya nagpakita ng takot. Tuloy lang siya sa pagtakbo. Malakas niyang hinataw ng itak sa leeg ang aswang na sumugod sa kanya. Sa sobrang talas ng itak na yon, ay humiwalay ang ulo ng aswang sa katawan nito. Lumipad ang ulo ng aswang sa kung saan. Nakita ng aswang na may hawak kay Estela ang nangyari. Binitiwan nito si Estela at tumakbo para tumakas. Ngunit hindi hinayaan ni Enrico na makatakas ang aswang na yon. Hinabol niya ito. Nang ilang dipa na lamang ang layo niya sa aswang, ay binato niya doon ang itak at tumusok yon sa batok ng tumatakbong aswang. Walang buhay na bumagsak sa lupa ang aswang. Kinuha ni Enrico ang itak at binalikan ang umiiyak na si Estela. Huwag ka nang umiyak, Estela. Ligtas ka na. Maraming salamat, kuya. Ang akala ko'y katapusan ko na. Siyempre, hindi ko hahayaan na mangyari yun, Stella. Makinig ka sa akin, ha? Kailangan mo magtago. Babalikan ko lang si tatay. Tutulungan ko siyang tapusin si Brando at ang iba pang mga aswang. Huwag mo akong iwan dito, kuya. Natatakot ako. Hinawakan ni Enrico sa magkabilang balikat si Estela at matamang tiningnan ito sa mata. Tumingin ka sa akin. Alam kong natatakot ka pero kailangan mong lakasan ang loob mo. Kahit ako, takot ako ngayon. Pero iniisip ko kayo ni tatay. Hindi ako papayag na may masawi kahit isa man sa atin nang dahil sa demonyong mga aswang na yon. Alam ni Enrico na napipilitan si Estela nang pumayag itong iwanan siya. Nakahanap sila ng isang malaking puno at pinaakyat niya doon si Estela upang doon magtago. Sinabi ni Enrico sa kapatid na huwag itong bababa roon hanggat hindi sila bumabalik ng tatay niya. Matapos iligtas si Estela mula sa mga aswang, nagmadali si Enrico pabalik sa kuta upang tulungan ang kanyang ama. Alam niyang nag-iisa ang kanyang tatay Isidro laban sa mga natitirang aswang at kasama pa roon si Brando na pinuno ng mga aswang. Labis ang pag-aalala niya para sa tatay niya ng sandaling yon. Nang makabalik si Enrico sa kuta ng mga aswang, ay nakita niya na napapalibutan ito ng mga aswang. Nagtago siya sa likod ng kubo. Naroon si Brando na wala man lang kagalos-galos, habang si Isidro naman ay may sugat at dugo na. Pero sa kabila ng pinsala,
ay matatag pa ring nakatayo ang tatay ni Enrico. Kung umiikot na ang mundo mo, Isidro, ikaw na ang sugatan sa pagkakataon na ito. Hindi mo ba alam kung gaano kababa ang tingin ko nung nandyan ako sa posisyon mo ngayon? Hindi pa tapos ang laban, kaya huwag ka muna magdiwang, Brando. Sa pagkakataong ito, kahit makiusap ka sa akin at lumuhod, hindi na kita bubuhaying hayop ka. Ikaw ang dapat makiusap at lumuhod sa harapan ko. Isa pa, nasa na ang anak mong si Enrico? Mukhang tumakas na. Iniwan ka na. Duwag kasi ang anak mo. Walang silbi. Insultuhin mo na ako, pero huwag ang mga anak ko. Sa bagay, masakit talagang marinig ang katotohanan. Walang silbi ang anak mong si Enrico. Masyado nang humahaba ang kwentuhan natin. Tapusin na natin to. Initusan ni Brando ang mga aswang na patayin si Isidro. Biglang umatake ang mga aswang, ngunit mabilis at maliksi pa rin si Isidro. Ginamit ni Isidro ang buntot ng pagi. Bawat aswang na tinatamaan ng hagupit ng tatay ni Enrico ay humihiyaw ng dahil sa sakit. Habang patuloy ang pakikipaglaban ni Isidro sa mga aswang, ay nilalabanan din ni Enrico ang takot niya. Masyadong maraming aswang ang naroon at hindi niya alam kung mananalo ba sila. Nang nakita ni Enrico na nakalmot ng isang aswang sa likod si Isidro, ay napalabas siya sa pinagtataguan niya. Yun ang nagtulak sa kanya upang tulungan na ang kanyang ama. Agad niyang sinugod ang mga aswang. Tinaga niya sa leeg ang unang aswang na aatake sana sa kanya. Lumapit siya kay Isidro. Nagtalikuran sila upang protektahan ang isa't isa. Ang akala ko'y tumakas ka na. Si Stella nasan? Ligtas na po si Stella, tay. Huwag ka po mag-alala sa kanya. Nagpatuloy ang mag-ama sa kanilang laban. Si Enrico, gamit ang kanyang itak, ay nagpamalas ng walang takot na tapang. Tinataga niya ang mga aswang. Si Isidro naman, gamit ang buntot ng pagi, ay walang humpay sa pakikipaglaban. Bawat hampas nito ay may kasamang pag-asang manalo. Hanggang sa hindi nila namalayan na si Brando na lamang ang natitira sa mga aswang. Wala kayong silbi. Ang dami-dami nyo. Pero napatumba kayo ng dalawang mahihinang tao. Hindi nyo ako matatalo. Mga walang kwenta. Nag-anyong aswang na si Brando. Sumugod si Brando kay Isidro. Sa sobrang bilis ng pagkilos nito, ay nagawa nitong makagat si Isidro sa balikat. Inilabas ni Isidro ang nakatago nitong patalim at inundayan ng saksak sa tagiliran si Brando. Nagpatuloy ang pagpapalitan ng atake ni na Isidro at Brando. Nakangangalang si Enrico sa dalawa dahil tunay na napakahusay ng tatay niya sa pakikipaglaban sa aswang, kahit pasugatan at duguan na ito. Nung una ay nananalo pa si Isidro, ngunit sa hindi inaasahang pangyayari ay nawalan ng balanse si Isidro. Nabitiwan nito ang hawak na itak at sinamantala yon ni Brando. Tinalunan ni Brando si Isidro at tinapakan ito sa dibdib gamit ang isang paa. Mabilis na kinuha ni Brando ang itak na nasa lupa at itinapon yon sa malayo. Sinong may sabi na hindi nananalo ang kasamaan sa kabutihan? Isa kang tinik sa lalamunan to, Isidro. Kailangan mo nang mamatay para muli akong makapaghasit ng takot sa bayan mo. Enrico, panoorin mo kung paano ko patayin ang tatay mo sa harapan mo. Huwag kang mag-alala, dahil ikaw na ang isusunod ko. Isang malakas na sigaw ang pinakawalan ni Brando. Itinaas nito ang mga kamay at nakita ni Enrico na mas humaba at mas naging matulis ang mga kuko nito. Mabilis na nag-isip si Enrico. Naalala niya ang natitirang alak na nasa kanyang bag. Inilabas niya yon kasama ang posporo. Tumakbo siya palapit kay Brando at tinawag niya ang pangalan nito. Sa paglingon ni Brando ay ibinato niya ang bote ng alak sa mukha nito. Sa lakas ng pagkakabato niya ay nabasag sa mukha ni Brando ang bote at naligo ito sa alak. Sinindihan ni Enrico ang isang palito ng posporo
at ibinato niya yon sa muka ni Brando. Nagliyab ang muka ni Brando at tumakbo ito sa kung saan-saan. Walang tigil ang pagsigaw nito dahil sa paglamon ng apoy sa muka niya. Tinulungan ni Enrico na tumayo si Isidro. Pinanood nila si Brando. Maya-maya pa ay patihaya itong bumagsak at hindi na gumagalaw, ngunit patuloy pa rin ang pagliyab ng muka ng pinuno ng mga aswang. Hinintay nila na mawala ang apoy bago nila nilapitan si Brando. Sunog na sunog ang muka nito. Alam nila na buhay pa si Brando dahil humihinga pa ito at nakabukas ang mga mata na nawalan na ng kulay. Ngayon mo sabihin na mananalo ang kasamaan sa kabutihan. Hoy Brando, kung makikita mo lang sana ang itsura mo ngayon, kamukha mo yung inihaw na karne na palagi mong pinapakain sa amin ni tatay dito sa mabaho niyong kuta. Bumuka ang bibig ni Brando at nagpumilit na magsalita. Huwag na. Huwag niyo akong papatayin. Nakikiusap ako sa inyo. Paos na ang boses ni Brando at halos hindi na yon maintindihan. Pinagbigyan kita ng isang beses, Brando. Ngunit anong ginawa mo? Sinayang mo lang. Napakatanga ko na kung pagbibigyan pa kita ulit ng isa pang pagkakataon. Pangako, tutapakin ko na ang usapan natin. Ayoko pang nadatay. Natahimik si Isidro. Nang tingnan ni Enrico ang tatay niya, ay kinakabahan siya dahil tila nag-iisip ito kung ano ang magiging desisyon nito. Kung papatayin ba nito si Brando o bubuhayin. Tay, huwag niyo po sabihin sa akin na pagbibigyan niyo pa ang Brando na yan. Hindi nagsalita si Isidro. Hinanap nito ang itak na pinagtapunan ni Brando. Nang makita nito yon, ay bumalik ito sa tabi ni Brando. Mataman nitong tiningnan ang naghihingalong aswang. Nagtok mabuti kang tao, Isidro. Hayaan mo akong magbago. Nakikiusap ako sa iyo. Nagtaka si Enrico nang ibigay ni Isidro sa kanya ang itak. Tay, anong gagawin ko rito sa itak? Ikaw na ang gumawa ng bagay na gusto kong gawin, anak. Ito na ang tamang oras. Napangiti si Enrico nang makuha niya ang ibig nitong sabihin. Hinawakan niya ang itak ng dalawa niyang kamay at walang pagdadalawang isip na itinarak niya yon sa tapat ng puso ni Brando. Isang mahabang paghinga ang pinakawalan ni Brando, saka ito sumuka ng dugo. Doon na huminto ang paghinga nito, kaya nasiguro nila na wala ng buhay ang pinuno ng mga aswang. Akala mo siguro bubuhayin ka pa namin, ha? Asa ka! Ginulo ni Isidro ang buhok ni Enrico. Pinahanga mo ko ng sobra, anak. Matapang ka. Huwag kang maniniwala sa sinabi ni Brando kanina. Ipinagmamalaki kita. Maluha-luha si Enrico sa sinabi sa kanya ni Isidro. Napakasarap sa pakiramdam na marinig na ipinagmamalaki siya ng kanyang tatay. Maraming salamat po, Tay. Ako rin, ipinagmamalaki ko po kayo. Makakauwi na tayo. Si Stella, nasaan? Sumunod po kayo sa akin. Nagsimula na silang maglakad papunta kay Estela. O di ba, Tay? May silbi rin po yung alak. Kung hindi dahil sa dala kong alak, hindi natin matatalo si Brando. Oo na. Pero sana, anak, huminto ka na sa pag-inom mo. Walang maidudulot na maganda sa katawan mo ang pag-iinom. Pangako po, Tay. Titigil na po ako sa pag-iinom. Narealize ko po kasi na kahit kayo ay nagluluksa pa rin sa pagkamatay ni nanay. Mas matagal nyo siyang nakasama pero hindi ko nakitang lumugbok at ibinaling sa ibang bagay ang kalungkutan. Kahit nagluluksa ka, Tay, hindi mo pa rin kami pinabayaan ni Estela. Binalikan na ni Enrico at Isidro si Estela sa puno kung saan ito nagtatago. Nagpahinga muna sila sandali at nang unti-unti nang sumikat ang araw ay saka sila bumaba ng bundok. Tila isang himala na hindi naligaw sina Enrico sa pagbaba nila sa bundok dahil narating nila ang kapatagan.
Bago sila umuwi sa kanilang bahay, ay dumaan muna sila sa bahay ni Kapitan upang sabihin ang mga nangyari. Nalungkot din sila dahil huli na at hindi nila nailigtas ang nawawalang babae sa kabilang barangay. Ayon kay Kapitan, ito na ang bahalang magsabi sa pamilya ng babae. Ngunit kahit paano, ay masaya pa rin sila dahil wala na si Brando at ang mga alagad nito. Sigurado si Enrico na magiging tahimik at payapa na ang kanilang bayan. Matapos makipag-usap kay Kapitan, ay naglakad na ang mag-aama pabalik sa kanilang bahay. Ang araw ay tuluyan ng sumikat na para bang nagdadala ng bagong liwanag matapos ang madilim na laban sa kuta ng mga aswang. Sa wakas, makakapagpahinga na tayo. Masayang sabi ni Enrico nang nasa harapan na sila ng kanilang bahay. Nauna nang tumakbo si Enrico palapit sa kanilang bahay at binuksan niya ang pinto. Agad siyang pumasok. Dumiretso siya sa maliit nilang kwarto at nanlaki ang mga mata niya sa gulat sa nakita niya roon. Nakahiga si Estela at mahimbing na natutulog. Naguluhan si Enrico kung naroon pala sa bahay nila ang kapatid niya. Malamang ay nilinlang sila ni Brando. Hindi totoong Estela ang dinukot ng mga ito, kundi isa sa mga aswang na ginaya lamang ang wangis ng kanyang kapatid na babae. Agad na sinakluban ng kaba si Enrico. Sumilip siya sa bintana at nakita niya nakausap ni Isidro ang peking Estela. Nakatalikod ang tatay niya sa gawin niya. Kailangan kong bigyan ng babala si Itay. Sa pagkakataon na yon ay nagising na si Estela. Tuwang-tuwa ito nang makita siya. Agad niyang ipinaliwanag kay Estela ang nangyari. Ayon kay Estela, ay imposibleng ito ang dinukot ng mga aswang dahil naroon lang ito sa bahay nila habang wala si Enrico. Estela, dito ka lang ha. Huwag kang lalabas kahit na anong mangyari. Mabilis na tumakbo si Enrico palabas. Nilapitan niya ang tatay niya. Ibubuka pa lang niya ang bibig niya upang isiwalat ang katotohanan nang makarinig sila ng malakas na sigaw ni Estela mula sa kanilang likuran. Lumayo ka sa kanila! Tatay! Enrico! Tumabi kayo! Nagulantang sina Enrico at Isidro nang makita nila si Estela na may hawak na mahabang kawayan na may tulis sa dulo. Agad na tumabi sina Enrico at Isidro. Buong tapang na sinugod ni Estela ang peking Estela. Tumarak ang dulo ng kawayan sa dibdib ng peking Estela. Nangihinang bumagsak sa lupa ang peking Estela. Nang nakahandusay na ito sa lupa, ay bumalik na yon sa totoo nitong itsura. Isa pala yung lalaking aswang. Kung ganon. Oo tatay, tama kayo. Hindi totoong Estela ang dinukot ni na Brando. Nilinlang nila tayo. At ikaw naman, Estela, hindi ko akalain na kahit mainin ka ay kaya mong pumatay ng aswang. Gusto ko pong maging kagaya niyo, Itay. Isang matapang na manunugis. Paano yan? Gusto ko ring maging manunugis. Kung ganon, pwede na tayong tawagin na pamilyang manunugis. Saka na natin pag-usapan ang bagay na yan. Napakasaya ko dahil buhay kayong dalawa. Nagyakap ang mag-aama. Puno ng kaligayahan at pasasalamat ang puso nilang tatlo. Maya-maya pa ay magkakasama silang pumasok sa kanilang tahanan. Sa wakas, tapos na ang kasamaan ni Brando. Nakakalungkot na may mga buhay ng tao siyang kinuha. Pero maganda rin na napigilan natin na madagdagan pa ang biktima niya. Sigurado ako, kung nasan man ngayon ang nanay niyo, ay ipinagmamalaki niya kayo. Lalong-lalo ka na, Enrico. Ibang tapang ang ipinakita mo. Isang matamis na ngiti ang pinakawalan ni Enrico. Sa pagkakataon na yon, ay desidido na siyang sumunod sa yapak ng kanyang ama bilang isang matapang at mahusay na manunugis ng mga aswang. Oh, Enrico,